So ayan, hello guys, magandang araw sa inyo na. Meron tayong ginagawa ngayon, Isuzu na MUX. So goal natin ngayon guys is kung paano natin ma-utilize ng mabuti yung mga scan tool na ginagamit natin. Kasi sabi ko nga, kung minsan may mga trouble na wala siyang fault codes, no? So pag in-scan mo, hindi lahat makikita nung scanner natin. So kung minsan kailangan natin mag-manual na troubleshooting sa kanya, tapos kung minsan naman yung mga sensors niya, yung mga feedback niya, kailangan nating i-monitor ng maayos. So ito nga pala guys, issue nito is pag in-start mo siya, yung idle niya ay nagda-drop, tapos kung minsan namamatay ang engine. So try nating i-start guys na para makita niya. Yan, kita natin nag-start siya. Observe lang natin. Yan, nakita mo. Nagda-drop yung idle niya. Tapos kung minsan yung engine tuluyan niyang papatayin. Hindi palagi, no? Pero pagka nag-drive ka, tapos napunta ka sa mga kanto, yun, kung minsan tuluyan niyang pinapatay. Tapos kung minsan naman pagka nagloko siya, continuous talagang papatayin niya. Talagang kahit anong start mo yung engine, kung minsan papatayin niya. Pero pag nag-check naman tayo ng fault code, tulad niyan, ito yung scan tool natin. Grid tayo ng fault code. Ay, ayun, namatay na siya guys. Narinig niyo ba? Yan, 0 na siya. Tuluyan siya namatay, pero sabi rito no DTC. Back natin. Read ulit natin fault code para ma-refresh. Sipin mo, namatay yung engine pero sabi niya normal pa rin na. So ito guys, bigyan ko kayo ng hint. Ang trouble natin dito is nasa bandang throttle body, no? Pero paano natin nalaman ng nasa bandang throttle body ang issue natin nung wala tayong kinakalas? So ginagawa natin guys, kung wala tayong fault code, nagde-data stream tayo, no? Yung data stream guys, malaking tulong din yan, no? Kasi nababantayan mo yung mga sensor dyan, kung ano yung mga standard na values nila. Ngayon kung meron mga abnormalities, namomonitor din natin siya. Yan. So pag pina-under mo yan, nakikita natin yung mga values, nagbabago-bago rin dyan. So tulad nga nung sinabi ko, ang binabantayan natin ngayon is yung throttle body niya. Magpo-focus yung target natin sa pagde-data stream ng throttle body. So yan, select ko yan. Ang kukuhanin natin dyan is yung desired throttle valve position. So ibig kasi sabihin ito yung gusto ng ECU, no? So check natin sa actual. So intake throttle valve duty ratio, hindi na siguro yan. Pero pwede, sige, sabay natin. Pero kailangan natin lang dito itong sensor valve position tsaka intake throttle valve position. I-okay natin. Yan. Sabi niya desired throttle valve intake position 87%. Dito naman almost nasa 100% siya. Ibig sabihin bukang-buka siya guys. Yung throttle valve natin is bukang-buka. Pero sa totoo lang, itong reading na to, hindi tayo pwedeng basta mag-base diyan kasi yung engine naka-off pa. So kung minsan wala pong masyadong pakialam yung engine diyan kasi yung ECU diyan kasi naka-off pa naman yung makina. No? Kasi kukonsumo ng power kung habulin niya kagad dyan 87%. Hindi gaya ng 100%, wala siyang power. Tuluyan lang siya naka-off, na. So try nating i-start para makita niyo yung tinutukoy ko. Yan. So 87%, ito 100%, no. Ibig sabihin hindi siya gumalaw. Ayan, ngayon pa lang nagsimula na. Ayan, yan. Sabi nito yung desired value niya is 50%, yun naman ay
roughly nasa 67 kanina. So gagawin natin dyan guys, i-graph na lang natin siya para ma-monitor natin. Ma-monitor natin dyan itong dalawa. No? Start natin ulit. So namatay yung engine natin eh. Meron na tayong live na data. Yan, nagsisimula na siya. So yan, gusto niya 39, 40%, 43. Oh yun, nag-drop siya. Pansin niyo guys, ito nag 0% siya. Pero yung desired value niya, pinakamababa is roughly nasa ano ba to, mga 40%. Pansin mo yung values niya guys, umabot siya ng 0 degrees, ibig sabihin nagsara siya ng tuluyan. Pero yung desired value ng throttle position niya nasa 40%. So yun nga yung sinasabi ko guys, na monitor natin na yung problema nagmumula siya doon sa may throttle body, no? So maaaring mechanical, maaaring electrical, maaaring yung sensor nagloloko na, or yung motor maaaring nagloloko, or maaari siya nag-i-stock up. So isa yan sa mga bagay na magandang namomonitor natin or magandang nakikita natin. Sabi ko nga, kahit na wala tayong makitang fault code na binibigay, sabi niya normal, kung binabantayan natin yung data streaming, no, kahit wala pa tayong kinakalas, magkakaroon na tayo ng idea kung ano yung possible na problem nung sasakyan natin. So yung topic natin guys, hanggang dito lang. Re-repairin pa namin kung ano yung problem nito, pero sabi ko nga at least nabigyan kayo ng idea kung ano man yung yung hinuhuli nating problema rito, 'di ba? So kung sipag tayo magbantay ng mga ng mga sensor natin, yung feedback niya or yung actuator natin, wala pinagkaiba yan sa manual na troubleshooting din guys. Ang kagandahan lang kasi ngayon, meron na tayong mga diagnostic tool, so kailangan ma-utilize natin silang mabuti. So ayan lang guys, thank you.